Bago tayo magsimula sa video natin na to, maraming salamat nga pala sa mga tunay na sumusuporta dyan, yung mga nakasubscribe. Sana naman yung mga nanonood sa atin, no, na once na nakatulong tayo sa video natin, sana naman mag-subscribe kayo, no, dahil napakalaking tulong na yan yung pagsusubscribe ninyo, pagla-like ninyo, at pag-share ninyo ng mga videos natin. And then ayun nga pala, no, road to 5,000 subscribers na tayo. Salamat sa mga nag-avail din ng mga template ko, yung one-time payment, isang beses nyo lang babayaran, ma-access nyo na lahat ng meron akong template, free nyo lang ma-access yun. Once na may mga bago akong mga template na ilalagay doon, makukuha nyo na lang yon ng libre, hindi na kayo magbabayad dahil one-time payment nga lang yon. So mag-move na tayo sa ating topic ngayong araw. Ang topic nga pala natin ngayon, tuwing kailan ba tayo magpapalit ng cutting mat? Alam ko naman sa mga may business ng printing dyan, medyo may mga pagkakuripot yung mga ibang nagbi-business. Syempre yung tipong tsaka na tayo bumili, pwede pa naman yan, pwede pa naman gamitin yan, tsaka na lang pag hindi na talaga kaya. Pagkadating dito sa cutting mat, once na ma-experience mo yung ganito, nakikita nyo yan, sobrang dami na ng mga bakat. Hindi nyo yan maiiwasan once na palagi kayong nagka-cut sa inyong mga cutting machine, dyan sa inyong mga Cameo, kahit anong version pa yan. Nakikita nyo, no? Ito yung mga bakat-bakat ng blade. Hindi naman masama na sobrang tipid mo sa katawan, pero kung gusto mo talaga ma-achieve yung quality na pag-cut at walang mga error, hindi ka nakaka-experience ng mga error at hindi ka nasasayangan ng vinyl stickers sa pagka-cut dyan sa inyong mga Cameo machine, ay huwag nyo nang paabutin sa ganitong sitwasyon yung inyong mga cutting mat. Kung hindi nyo naiisip yung logic kung bakit kayo magpapalit ng cutting mat kapag ka meron ng ganitong mga guhit-guhit, ituturo ko na lang sa inyo at i-explain ko. So once na ganito na, sobrang dami na ng guhit, yung blade ay tendency niya, tumutusok siya dun sa mga may pattern na mga guhit-guhit. So kung ang ikakat nyo ay straight, maaaring tumabingi or kumaliwa yung blade at hindi masunod yung pinaka-pattern mo talaga ng cutting. Kasi nga meron na siyang mga existing na mga guhit-guhit. So kakaliwa or ang tendency mapuputol yung pinakadulo ng inyong mga blade. So kaya dapat lagi kayong merong sobrang cutting mat dyan kapag ka mga vinyl stickers yung inyong kinakat. At kung yan yung mga main product nyo, kagaya netong sa akin, ito yung pinaka main product ko, stickers. At etong cutting mat na to, sobrang dami ng naikat neto, no? Mga 1,000 na yan. So ganyan, nakita nyo naman talagang parang kawawa na. Kung sobrang tipid na tipid kayo sa katawan, kung gusto nyo, baliktarin nyo na lang to. So nakikita nyo naman etong vinyl stickers na ikakat ko, sumasablay na talaga siya. Ayan, no? Yung pagkakat niya sa pinakailalim, hindi na siya eksaktong-eksakto dahil nga dun bumabaon yung blade sa existing na may guhit. Kumbaga pagka die cut mo, yung existing na line dun sa ilalim, pagka tumusok dun yung blade mo, meron siyang ibang way na pinupuntahan, hindi nasusunod ng machine yung pinaka pattern mo sa iyong computer. So makikita nyo sa video na to, bago na yung cutting mat na gamit ko at talagang saktong-sakto na yung pag-cut niya. Isa din to sa mga factor kung bakit sumasablay yung pag-cut ninyo sa inyong mga machine. At suggest ko sa inyo, no, at least dapat meron kayong dalawang cutting mat na ginagamit or tatlo para mas mapabilis yung workflow ninyo sa paggawa ng stickers. Or pwede ng dalawa pero mas maganda na rin kung tatlo. At meron kayong reserba dyan na hindi ginagamit, yung tipong meron kayong dudukutin kapag ka nasira yung inyong mga cutting mat. Kasi napaka-importante na itong cutting mat sa pagkat ng mga printable vinyl stickers. Pero kung yung mga decals yung ikakat nyo, kapag wala kayong cutting mat, okay lang din na mag-cut dyan sa inyong mga Cameo. Mas convenient lang kasi talaga na merong cutting mat. So sana nakatulong itong video na to. At inuulit ko, lagi kayong mag-i-stock ng ganito na meron kayong pampalit para hindi kayo mahirapan. Kung gusto nyo mag-avail ng mga ganitong product, meron akong binibilihan, isi-share ko sa inyo kung saan ako bumibili. Nasa description yung link. At itong cutting mat na to ay third party na to, hindi na to yung pinaka-original dahil napaka
napaka-mahal nung pinaka-original. Nasa around 900 or 1,000. Halos wala namang pinagkaiba. 2 years ko nang ginagamit etong cutting mat na ganito, mga third party, at CB09 din yung blade ko. Wala namang nagiging epektong masama dun sa aking Cameo. So ayun lang, like, share, and subscribe. Bye-bye. Chill lang, relax, ngiti.